Matapos maminsala ang Bagyong Tino sa Visayas kung saan may 100 na ang nasawi. Sa Palawan naman, nanalasa ang Bagyong Tino kahapon. 3 beses naglandfall ang bagyo, kaya kabi-kabila ang baha at landslide. Darito ang unang balita. Matapos ang pananalasan ng Bagyong Tino sa Cebu Province kung saan matinding pinsalang iwan, umakyat na sa 111 ang naitalang nasawi sa lalawigan ayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinakamarami niyan ay sa bayan ng Liloan kung saan 35 ang namatay. Sumunod ang mga bayan ng Compostela at mga lungsod ng Cebu at Mandaue. Nanalasa rin ang Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Nagdala ang bagyo ng malakas na ulan na may kasamang matinding hampas ng hangin. Bumaha sa ilang bayan kabilang sa Rojas. Wala nang isang dangkal, pasok na yung tubig sa bahay. Sa San Vicente, rumagasa ang kulay putik na tubig sa kalsada. Grabe ang lakas ng Dahil sa matinding sama ng panahon, napinsala ang maraming bahay. Sira na yung namin, kusina. May ilang natanggalan ng bubong o kaya'y nabagsakan ng mga puno. Kundi sa mga bahay, sa kalsada naman humambalang ang ilang natumbang puno. Nagtamo rin ng sira ang ilang paaralan, ospital, pati basketball court sa probinsya. Nagkaroon din ng landslide. Sa El Nido, isang tulay ang hindi madaanan ng mga residente matapos nitong masira. Sa Puerto Princesa, isinakay sa rubber boat ang mga nirescue na residente. Ikinabit pa sa lubid ang bangka para hindi matangay ng agos ng tubig. Ayon sa Pag-asa, matapos sa Visayas, naglandfall ng 3 beses sa Palawan ang Bagyong Tino. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.